na in love ako sa pinsan ng girlfriend ko. Itago niyo ako sa pangalang Chard. At ito ang aking secret file. Isa ako sa mga nagmahal ng totoo. Totoong nagmahal. Pero hindi ko totoong naipaglaban. Noong teenager ako, ang dream girl ko ay isang simpleng babae. Yung kahit hindi mag-ayos ng sarili, magdamit ng magara, maganda pa rin. Yung astig kasama na hindi mo lang magiging girlfriend, kundi pwede mo ring maging kaibigan. Nagbinata ako at nagka-girlfriend na hindi ko na-experience na manligaw ng babae. Hindi sa nagmamayabang or kayabangan to, pero nagka-girlfriend ako ng 3 nang wala akong nililigawan, isa man sa kanila. Lahat sila ay opposite ng dream girl ko. Mga sopistikada ang mga babaeng dumaan sa buhay ko. Sexy, maporma, at mga pa-sweet. Pero ganun pa man, wala akong isa mang sinaktan sa kanila, sa pagkakaalam ko. Siguro, dala na rin ang estado ng trabaho, na pandagat, kaya ang pinakamatagal ko ng nakarelasyon ay umabot ng lampas 1 taon. Kay Alicia, na pinakabata sa lahat, 10 years ang gap namin. Kaklase siya ng kapatid kong babae. At dahil sa mga group project nila sa bahay, kaya ako siya nakilala. Sa katutokso rin ng kapatid kong babae, na atat na uli akong magka-girlfriend nung time na yon, naging mag-textmate kami ni Alicia. At sa palitan namin ng text, kami na pala. Napaka-sweet na girlfriend ni Alicia. From day 1 na naging kami, counted niya. Pati monthsary at first anniversary. Napaka-showy niya sa feelings niya para sa akin. At aaminin ko, hindi ako showy na boyfriend. Hindi ako sweet, hindi ako mayakap, hindi ako mahilig magsabi ng salitang, I love you. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko naman sila minahal. Ako yun eh. Bukod doon, kapag nakapag-work ako, pinapangatawanan ko yung salitang trabaho. Kahit mahalaki yung agwat namin ni Alicia, that time, seryoso naman ako sa kanya. Gusto ko na ngang magpakilala sa mga magulang niya at magpakilala sana bilang kasintahan ni Alicia. Pero ayaw niya pa. Baka daw magalit sa kanya ang parents niya at hindi na siya patuloyin ng pag-aaral. So, sumunod na lang ako sa kanya. At isang araw, na-excite ako kasi ipapakilala daw niya ako sa kapinsan niyang babae. Sa cousin niya. Close daw sila noon ng sobra. Katulad niya at may boyfriend din ito ng 10 years. Ang gap. First anniversary namin yun ni Alicia. Ni hindi ko man lang yun napaghandaan kasi halos kadarating ko lang sa trabaho noon. Kung hindi pa niya ipinaalala sa akin, malamang nakalimutan ko. Kaya ang suot ko noon, pangkaraniwan na polo shirt at kupas na pantalon. Sa isang mall kami nagkita. At yun ang unang pagkakataong nakilala ko si Bella. Si Bella na pinsan si Alicia. Napakasimpleng babae ni Bella. Ni walang anumang nakapahid sa mukha nito, hindi katulad ni Alicia. Napaka-natural ang beauty niya. Yung simpleng ganda na kung tititigan mo palalo, mas lalong gumaganda. Habang nagkakwentuhan kami, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Grabe, ang cool niyang kausap. Sa ilang oras pa lang ng pagkakakilala namin, sobrang gaan na ng loob ko sa kanya. Sobrang dami naming pagkakasunduan. Noong gabing yun, hindi agad ako dinalaw ng antok. Laman si Bella ng isip ko. Kahit nung bumalik na ako sa trabaho sa barko, maalala ko lang siya, napapangiti na ako. Masaya talaga akong nakilala ko si Bella. Napabuntong hininga ako. Nakaramdam ako ng panghihinayang. Yung dream girl ko mukhang nakita ko na. Pero may girlfriend na ako. At siya naman, si Bella, may boyfriend na. Mahal ko din naman si Alicia. Yun ang isinisiksik ko sa isipan ko. Mali
mali na humanga ako sa pinsan niya. Isang araw, halos mapunit ang mukha ko sa sobrang kangingiti, na yung puso ko parang umaapaw sa saya. May nag-text sa akin, si Bella. Sabi nito sa text, galit na galit daw si Alicia kasi hindi ko man lang daw naalala ang monthsary namin. Ay, bakit ko ba palaging nakakalimutan yun? Madalas na yun ang pinagmumulan ng tampo sa akin ni Alicia. Or kahit na yun, mga dalawa kong naunang girlfriend. Yun ang issue namin. Bakit ba kasi nauso yung text na yan? Yung monthsary na yan? Hindi ba sapat na alam nyong mahal nyo ang isa't isa? Sa madaling sabi, parang naging tulay namin si Bella. Siya yung palaging tumutulong sa akin para suyuin ang pinsan niya. Na-wish ko na sana naging katulad na lang ni Alicia si Bella na mahaba ang pasensya. Lihim ko silang naikukumpara. Hindi naman sila nalalayo sa sitwasyon ko. Si Bella, malayo din ang boyfriend, nasa ibang bansa daw. Pero kahit minsan, never kong narinig sa kanya na ganito, ganyan ang boyfriend niya. Sobrang naiintindihan daw niya ang ginagawa ng boyfriend niya. At doon, sumobra pa ang paghanga ko kay Bella nang malaman ko na maglilimang taon na pala ang relasyon nila. Habang tumatagal, yung simpleng paghangang nararamdaman ko para kay Bella, parang lumalalim. Oo, lumalalim. Na kahit ako hindi ko maintindihan, lumalalim na rin ang pagkakaibigan namin ni Bella. Sa pagkakaibigan namin, welcome pa nga akong pumunta sa bahay nila. Wala akong mali siyang ipinapakita sa pagkakaibigan namin. Kahit gustong-gusto ko na minsang iparamdam sa kanya yung nararamdaman ko. At habang nakakaramdam ako ng pagod sa relasyon namin ni Alicia, hindi ko alam na napagod na rin pala siya. Natuklasan kong habang kami pa ay may bago na siyang boyfriend. At huling-huli ko pa na magka-date sila sa isang mall. Sa huli, humingi naman ng tawad sa akin si Alicia. Ako naman daw talagang mahal niya. Nakikipagbalikan siya pero ayaw ko na. Mabuti na rin yung nangyari na siyang gumawa ng paraan para makawala sa relasyon namin. Aaminin ko, pabor sa akin yun kasi nakalaya na ako sa kanya. Oo, yun yung pakiramdam ko. Malaya na akong maramdaman ang lumalalim na nararamdaman ko para kay Bella. Sa breakup namin ni Alicia, mas naging malinaw sa akin kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman ko para sa pinsan niya. Nakumpirma ko na mahal ko si Bella. At hindi ko lang siya basta mahal. Mahal na mahal. Parang first time kong magmahal sa isang babae. At ang totoong pagmamahal na yon ay kay Bella ko palang nararamdaman. Pagmamahal na hindi ko alam kung saan ako dadalhin, kung matutumbasan ba yon. Ang lakas ng naging tama sa akin ni Bella. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Yung gusto kong hilahin yung mga araw para makabalik na kami ng Maynila para makita at makasama ko lang si Bella. Dumating pa sa puntong minsan ayaw ko na magtrabaho. Kaya nag-decide na lang ako na mag-resign. Parang mas nangarap ako ng mas magandang trabaho sa hinaharap. Yung kapag magkakapamilya ako, mabibigyan ko sila ng magandang buhay. At si Bella, siya ang nasa isip ko nun. May sapat naman na akong ipon, kaya malakas ang loob kong mag-resign sa trabaho. Nag-enroll ako sa TESDA ng isang vocational course. At para palagian kong makita si Bella, masundo sa trabaho niya at mapuntahan siya sa bahay nila. At sa tuwing magkasama kami ni Bella, nakikita ko namang masaya siya. Ewan ko pero bakit malakas ang pakiramdam ko na may nararamdaman din siya para sa akin. Isang araw, tila nagising ako sa katotohanan na hindi pwedeng maging akin sa realidad si Bella. Papunta na sana ako ng bahay nila. May binili akong bola, ibibigay ko sana sa kanya. Kaso hindi ako nakatuloy. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko na may isang gwapong lalaki na naunang lumabas ng bahay nila. Kasunod na lumabas ng bahay, ang isang napakagandang babae.
Isang sopistikadang babae. Nakalitaw ang kurba ng katawan nito sa sexy dress na suot nito. Kumurap ako. Baka nagkamali lang ako. Si Bella, siya ang babaeng nakita ko. Lihim akong napamura sa sarili ko. Yung ang ganda-ganda na ni Bella, pero nang mabihisan at maayusan siya, may igaganda pa pala siya. First time kong makitang ganun ang ayos niya. Hindi ko na kailangang hulaan kung saan sila pupunta. Malamang, magde-date sila. Hindi ko na rin kailangang hulaan kung sino yung lalaking yun. Malamang, si Joseph yun. Napaatras ako at napatingin ako sa sarili ko. Anong laban ko sa boyfriend niya? Sa itsura, hindi naman nalalayo. Pero sa katayuan ng buhay, doon ako talo. Kahit yata kumayod ako ng 10 beses sa isang araw, hindi ko matutumbasan yung yaman ng boyfriend niya. Ano bang panama ako? Sa tagal ng pagkakakilala namin ni Bella, niwala sa kalahati ang pinagsamahan namin sa pinagsamahan nila. Wala akong nagawa kundi umuwi ng bahay. Hindi ko alam, sa banyo ako tumuloy. Pagsara ko ng pinto, sabay tulo ng mga luha ko. Lumuluha akong natatawa. Ano to? Para akong tanga. Para akong teenager na binasted. Umiiyak ako. Bakit ganun? Ngayon pa lang nasasaktan na ako. Ang sakit-sakit pala. Ang sakit-sakit magmahal. Nang mahal na ng iba. Ang sobrang nagpasakit pa ng puso ko nang pagbukas ko ng Facebook ko, nakita ko sa timeline ni Bella na engaged na siya. Ang sakit. Hindi ko alam kung gaano kasakit, basta ang sakit. Kasabay ng celebration nila ang pagpro-propose ng boyfriend niya. So sweet, no? Hindi ako marunong uminom, pero nagpakalasing ako ng gabing yon. Baka sakaling mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. Pero pagising ko kinabukasan, walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal ko pa rin si Bella. Inilugar ko kung saan ako dapat. Kahit may pagkakataong gusto ko siyang i-text o tawagan o puntahan sa bahay nila, tinitiis ko yung sarili ko. Pero naisip ko, ni hindi ko pa man lang nasimulang ipaglaban yung nararamdaman ko, susuko na ba ako agad ng ganun-ganun na lang? First time kong ipag-shopping ang sarili ko. Bumili ako ng mga bagong damit, sapatos, nagpaderma pa ako. Para akong bata, 'di ba? Kahit man lang sa itsura at pormahan, may panama ako. Pero pagtingin ko sa salamin, nabihisan lang ako. Mas pumogi lang ako. Pero ako pa rin to. Isang simpleng Richard na kaibigan ni Bella na hindi papantay sa pogi at mayaman niyang boyfriend. Pero kahit nangihina ang loob ko, naglakas loob pa rin akong pumunta sa bahay nila. Basta, hindi ko kayang sarilinin itong niraramdaman ko. Bahala na si Batman. Mas mabuti nang aminin ko ang laman ng puso ko kesa sa hindi. Pagdating ko sa bahay nila, mukhang wrong timing. Kasi bihis na naman si Bella. Sobrang ganda na naman niya. Sasabihan ko sanang ang ganda-ganda niya kaya lang naunahan niya ako. Sabi niya ang pogi ko daw. Sabi ko naman pogi lang, hanggang pogi lang. Yaman wala ako. At kahit anong trabaho ang gawin ko, hindi ko mapapantayan ang yaman ng boyfriend niya. Nagtaka siya sa mga binitiwan kong salita. Tinanong niya ako kung anong problema ko. Nang sandaling yon, hindi ko na napigilan pa. Sinabi ko sa kanya yung totoong nararamdaman ko para sa kanya. Sabi ko nga, maling aminin pero mas maling itago. Hindi natuloy ang pag-uusap namin yun ni Bella kasi nasa labas na yung sundo niya. Kinumpirma niya sa akin ang nakita ko sa Facebook niya. Tinaas niya ang kanyang kamay na may suot na singsing. Yung nakita ko sa FB, masakit na. Ano pa yung nakita ko ng personal? Parang sinampal ako ng mag-asawang sampal ng katotohanan na wala na, talo na ako, wala nang pag-asa to. Ang saklap naman. First time kong totoong magmahal pero eto, totoo rin akong nasasaktan. Pucha,
Sa sakit parang pinupunit yung puso ko. Kalalaki kong tao pero halos gabi-gabi akong umiiyak sa kwarto ko. Mababaliw ako sa kaiisip kung paano ko mapapatunayan kay Bella ang nararamdaman ko. Naisip ko rin na magmakaawa sa kanya na kung sana pwede ako na lang yung mahalin niya. Alam ko nararamdaman ko, iisang nararamdaman namin. Mahal niya rin ako. Tapos isang araw nagpakita sa akin si Alicia. Pinipilit niyang makipagbalikan sa akin. Pero mas pinili kong sabihin sa kanya na hindi ko siya pwedeng tanggapin ulit. Kasi may mahal na akong iba. At walang iba kundi yung pinsan niya. Mahal mo ang pinsan ko? Kailan pa? Nung tayo pa? Kaya pala ang dali lang sayong bumitaw. Sabi sa akin ni Alicia. Humingi ako ng tawad sa kanya. Pero ang mas tumurok sa aking puso ay yung mga sinabi pa ni Alicia. Engaged na siya kay Joseph. Baka lang hindi mo alam. Tapos, hindi ka naman papatulan ni Ate Bella. Mahal na mahal kasi noon yung fiancé niya, si Kuya Joseph. Ngayon, magdusa ka sa nararamdaman mo. Yun lang ang sinabi niya at iniwan niya na ako. Isang buwan ang pinalipas ko. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para muling humarap kay Bella. Yun yung huling chance na binigay ko sa sarili ko na magpakahibang sa nararamdaman ko. Umaasa ako na baka sakaling bigyan niya ako ng pagkakataon. Inabangan ko siya na makalabas sa trabaho niya. Hindi naman ako nabigo at nakita ko siya. Nakiusap ako kung pwede ba kaming makapag-usap. Nagpaunlak naman siya. Kumain muna kami, tsaka nagsimulang mag-usap. Tinanong ko siya kung kaya ba niya talagang magpakasal sa taong hindi niya mahal. Sa isinagot niya sa akin, nasiguro ko na hindi nga nito mahal si Joseph. Hindi man ito mahal si Joseph, pero andun pa rin yung paninindigan niya. At kagustuhan niya na ang huli pa rin niyang pipiliin ay si Joseph. Bilib ako sa paninindigan ni Bella. At inggit na inggit ako kay Joseph. Minsan, hindi pala sapat ang totoo mong nararamdaman sa gusto mong panindigan. At kahit ano yatang gawin ko, kasing tibay ng bato ang paninindigan ni Bella para kay Joseph. Hindi man niya tahas ang inamin by words na mahal niya ako, pero alam ko mahal niya ako. Sobrang lambot lang ng pagmamahal niya para sa akin. Na hindi niya man lang mapanindigan. Sabi pa niya, hindi lang siya ang babaeng makikilala ko. Makakahanap din daw ako ng iba. Ng isang babaeng kaya akong panindigan at ipaglaban. At hindi daw siya yun. Kaya para saan pa ang ipaglalaban ko? Lalaban pa ba ako hanggang sa huli kahit alam ko na never naman akong mananalo? At kapag ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban, baka tuluyang mawala sa akin si Bella. Kaya nakiusap ako sa kanya na kung hindi talaga kami pwedeng maging mag-lover, sana magpatuloy at walang magbago sa friendship namin. Kahit yun man lang wag niyang isuko. At hindi naman niya ipinagkait sa akin ang kahilingan ko na maging magkaibigan kami. Oo, tama ang sinabi niyang naibalik namin yung dati. Yung parang wala akong inamin sa kanya. Balik normal lahat. Sa part niya, hindi ko alam kung paano naging madali. Pero sa akin, sobrang hirap. Ang sakit sa parte ko. Kasama ko nga yung babaeng mahal ko, pero para siyang hangin. Nararamdaman ko lang, hindi ko siya pwedeng makita bilang babaeng pwede kong mahalin. Hindi ko siya mahawakan man lang at lalong higit sa lahat, hindi ko man lang siya mayakap. Kahit abot kamay ko na siya. Torture, diba? Torture na kung torture, pero sadyang ganun yata. Kung sana tayo nasasaktan, doon tayo totoong masaya, diba? Minsan, gusto ko nang i-give up yung pagmamahal ko kay Bella para mabawasan yung sakit dito sa puso ko. Pero mas masakit kapag tinapos ko itong nararamdaman ko. Isang araw, bago yung flight ko, naglakas loob ako na humingi ng isang malaking pabor kay Bella.
Hindi ko alam kung saan ako umuhugot ng lakas ng loob para ayain siya na sumama sa akin kahit isang araw lang. Gusto ko siyang makasama kahit isang araw lang. Gusto ko kasing sa pag-alis ko, may mabaon akong masayang alaala na kasama siya. Alam ko rin na sa pag-alis ko, baka yun na yung huli na pwede ko siyang makasama ng malaya. Ang kaba sa dibdib ko na baka hindi pumayag si Bella. Napalitan nang bigla siyang pumayag. Kinabukasan, sinundo niya ako. Baligtad. Ako dapat yung susundo sa kanya para sa lakad namin pero siya ang sumundo sa akin. Pagsakay ko sa kotse niya, napalingon ako sa likuran. May nakita ako doon na isang traveling bag na hindi ko alam kung anong laman. Hindi ko siya tinanong kung para saan yun. Dinamnam ko ang bawat minutong magkasama kami. Bago sumapit ng resort, alam kong may madadaanan kaming isang malaking simbahan. Pinakuusapan ko siya na kung pwede dumaan muna kami doon. Papasok kami ng simbahan nang lakas loob kong hawakan ang kamay niya. First time kong hawakan yung kamay niya. Pero ito yung puso ko, umaapaw. Umaapaw sa sobrang saya. Hindi ko binitiwan yon hanggang sa marating namin ang altar. Sinadya ko siyang dalhin sa tapat ng altar para masabi ko sa kanya, maipadama ko sa kanya, maipangako ko sa kanya ang wagas sa pag-ibig ko, na tanging para lang sa kanya. Sa harap ng altar, nangarap ako bilang groom niya at siya ang bride ko. Isinumpa ko sa kanya sa harap ng altar nang wala akong ibang babaeng iibigin ng wagas, kundi tanging siya lang, walang iba. Noong ipinangako ko yun sa kanya, noong isinumpa ko yun sa kanya, mula yun sa kaibuturan ng puso ko. Sobra akong lunod sa pagmamahal para sa kanya. Kaya nakita ko na ang sarili ko na siya lang ang babaeng gugustuhin kong iharap sa altar. Wala akong anumang narinig na kahit na anong salita mula sa mga labi niya. Na-wish ko na sana, kahit sa sandaling yun, aminin naman niya na mahal din niya ako. Na sana kahit isang segundo, magpakatotoo siya sa nararamdaman niya. Pero sa huli, tanging yakap lang ang naisagot niya sa pagmamahal ko. Yakap na napakahigpit at napakainit. Yakap na never kong nakalimutan. Sobrang laki ng respeto at pagmamahal ko para kay Bella. Pagkakataon ko na sana yon para samantalahin ang pagkakataon. Pero hindi ko sinamantala. Sa akin noong mga panahong yun, masaya na ako sa friendship na kayang ibigay sa akin ni Bella. At sobra kong pinasasalamatan yun. Nakontento ako sa maliit na bagay na pwedeng mag-ugnay sa amin. Kaya ang buong respeto at pagmamahal ang pinanghawakan ko ng buong maghapon na magkasama kami para hindi ako matukso na makagawa ng hindi dapat lalampas sa dapat. Kasi minsan na akong lumampas sa dapat na hindi dapat. Masayang masakit ang huling sandali namin ni Bella. Kung pwede lang na hindi matapos ang sandaling magkasama kami. Yung sana tumigil yung oras para manatili kaming magkasama. Pero yun ang realidad. Kinabukasan, araw ng flight, sobrang bigat ng kalooban kong umalis. Kung pwede lang, wag nang umalis, wag nang mag-ibang bansa. Kung pwede lang na dito na lang sa Pilipinas. Kaso hindi pwede. Kailangan ng mas magandang kinabukasan. Oo, nangangarap ako ng magandang kinabukasan. Sa magandang future na pwede kong maibigay kay Bella. Kasi ang totoo, kahit alam ko natalo ako sa pagitan namin ni Joseph, umaasam pa rin ako na baka sa bandang huli, mabago ang paninindigan ni Bella. Maling paasahin ang mismong sarili ko. Dala-dala ang pagpapaasang yun sa pag-alis ko. Hindi ko sinadyang ipaalam kay Bella ang pag-alis ko. Kaya ilang minuto bago ang flight ko, tsaka ako tumawag sa kanya. Doon lang ako nagpaalam. Nag-expect ako na pipigilan niya ako. Kaso hindi nangyari yun. Isang mabigat na salitang, "Bye, mag-ingat ka dyan." Yun lang ang narinig ko mula sa kanya. Habang papalipad ang sinasakyan kong eroplano, kasabay nun ang pagpatak ng mga luha ko. Mga luhang hindi ko alam kung paano pa mauubos. Sana habang lumuluha ako,
Wish ko na mabawasan kahit konti yung sakit na nararamdaman ko. Yung kalungkutang nararamdaman ko. Totoo palang sobrang lungkot sa ibang bansa. Ang hirap paglabanan nung kalungkutan. Pero sa tulong ng communication namin ni Bella, nagawa kong paglabanan ng lungkot. Totoong maraming tukso sa barko. Pero alam kong hindi ako patutokso. Pinatatag ako ng sobrang pagmamahal ko kay Bella. Kahit never kong natumbasan or nasuklian, never natumbasan o nasuklian ni Bella yung pagmamahal na yun. Basta alam kong masaya na ako na mahal ko siya. Minsan nakigamit ako ng laptop sa katrabaho ko para makilogin ng Facebook. Mag 2 weeks na rin kaming walang communication kasi naisama ko sa washing machine ang cellphone ko nang minsan ako maglaba. Yun bang 1 hour na nagpaikot-ikot sa machine na hindi gumana? Hindi pa naman ako nakabili ng bago kasi matatagalan pa bago kami dumaong sa Norway. Kasi doon ang next destination namin. Nakaramdam na ako ng pagkamiss kay Bella. Kaya nakigamit ako ng laptop sa katrabaho kong si Liza. Pag-login ko sa FB ko, pre-nap pictorial ni Bella ang tumambad sa paningin ko. Automatic na may pumatak na luha sa mga mata ko. Dapat expected ko na yun kasi ikakasal naman talaga siya. Hindi ko kasi nai-ready sa sarili ko ang posibilidad na tuloy na yun. Pinaasap ko pa kasi yung sarili ko na baka kami pa rin talaga ni Bella. Kasi ako naman talaga yung mahal niya, di ba? Mukhang tuloy na yung kasalan. Anong magagawa ko? Paano pa ako lalaban? Ang layo-layo ko. Alam kong kung nasa Pinas ako, may magagawa sana ako. Kaya ko sanang lumaban hanggang sa huli. Kaso milya-milya ang layo ko sa Pilipinas. Hindi ako basta makakababa ng barko sa trabaho ko. Naramdaman ko na lang na may tumabi na pala sa akin. Si Liza. Inakbayan niya ako at bahagyang pinisil ang balikat ko. Ang sakit, no? Yung wala tayong magawa para sa minamahal natin sa Pinas kasi nandito tayo. Iyak mo lang yan. Huwag kang maiya. Malungkot ka kasi nasasaktan ka. Hindi ka nag-iisa. Dadamayan kita. Day off namin noon ni Liza at nag-inuman kami. Sobrang lasing ko noon. At aaminin ko, may nangyari sa aming dalawa ni Liza ng gabing yun. Sa pagitan namin ni Liza, malinaw ang naging kasunduan namin na hanggang barko lang kami. Wala rin akong inilihim sa kanya. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa amin ni Bella. Siya sa part niya na ikwento rin niya na may naiwan siyang boyfriend sa Pinas. Pero hindi nakahintay ng pagbaba niya at nag-girlfriend ng iba. Nasasaktan lang ako sa tuwing mag-FB ako. Kaya itinigil ko na. Tuluyan nang naputol ang communication namin ni Bella. Hindi ko na siya minessage. Hindi dahil sa may Liza na akong nakilala, kundi paraan ko yon sa pagpapalaya ko sa sarili ko kay Bella. Naisip ko noon na alam ko kapag naikasal na siya kay Joseph, alam kong darating ang panahon na makakalimutan rin niya ako. Tuluyan nang hindi magiging malaya ang puso kong mahalin siya. Sa sobrang pagmamahal ko kay Bella, ang palayain siya sa puso ko ang tanging magagawa ko para suportahan siya sa desisyon niya. Ang huling check ko sa FB niya nung araw ng besperas ng kasal niya. Richard, buntis ako. Anong gagawin natin? Mapapatay ako ni Papa. Tarantang tanong sa akin ni Liza. Magkakaanak kami ni Liza. Magiging ama na ako. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Alam ko na nag-iingat naman kami. Gumagamit naman ako ng proteksyon sa tuwing may mangyayari sa amin. Kaya paanong nangyari? Ganun pa man, wala akong balak na takbuhan ang responsibilidad ko sa dinadala niya. Aktong sasabihin ko na sana na huwag siyang mag-alala at hindi ko naman siya tatakbuhan nang muling magsalita siya. May kailangan kang gawin, Richard. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko sa kanya. Kailangan mo akong pakasalan. Sabi ni Liza. Liza, hindi ko tatakbuhan ang magiging responsibilidad ko sa bata. Anak ko yan at magpapakaama ako. Pero alam mong, hindi kita pwedeng pakasalan. Bakit? Si Bella pa rin ba?
Richard, kasal na si ibang lalaki yung babaeng mahal mo. Kaya bakit hindi mo ako pwedeng pakasalan? Tanong sa akin ni Liza. Gusto mong pakasalan kita kahit alam mong may mahal akong iba? Tanong ko sa kanya. Oo, kakayanin ko basta para sa magiging anak ko, sa magiging anak natin. Yung pantasya mo kay Bella tapos na. Ayaw mo lang tapusin. Pwes tapusin mo na. Kasi ito yung realidad mo. Magkakaanak ka na, magiging ama ka na. Huwag mo naman sanang gawing bastardo ang anak mo. Dahil lang dyan sa pantasya mo. Yun lang. At tinalikuran na ako ni Liza. Ang unang tanong ko sa sarili ko, kaya ko ba talagang magpakasal at makisama sa babaeng ni minsan hindi naging laman ng puso ko? Nung sumampa ako sa harap ng altar kasama si Bella, hindi man maging kami, wala na akong balak mag-asawa pa. Si Bella lang yung babaeng gusto kong makasumpaan sa altar. Kaya, noong una, tutol ako sa gustong mangyari ni Liza. Pero natakot ako sa kayang gawin ni Liza sa anak namin. Kung hindi ko daw siya papakasalan, ipapalaglag niya daw yung bata. Wala pa daw sa pamilya nila ang nagkaanak ng walang asawa. At kung magkakataon, siya pa lang daw ang magbibigay ng kahihiyan sa pamilya niya. Hindi niya daw gustong itakwil ng sarili niyang mga magulang, kaya ipalalaglag na lang daw niya yung bata. Hindi ako pumayag sa gusto niya. Hindi ko kayang pumatay ng sarili kong anak. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Sa barko pa lang, nakausap ko na ang pamilya ni Liza. Kasado na yung kasal namin sa simbahan. Gusto ko sanang tumutol sa napagkasunduan. Pero, debotong katoliko ang pamilya ni Liza. Naisip ko noon, nagawang magpanggap ni Bella nung araw ng kasal nila ni Joseph. Kaya ko rin yun. Kakayanan ko rin. Nagpanggap ako masaya nung tinawagan ko siya para imbitahan sa kasal namin ni Liza. Sinagad ko pa ang pagpapanggap ko, nagkunwari akong masaya habang iniimbitahan si Bella sa kasal ko at nagawa ko pa siyang kuning ninang. Kaso, mukhang hindi naman masyadong naintindihan ang mga sinabi ko. Choppy yata ang dating ko sa kabilang linya. Araw ng kasal namin ni Liza. Araw ng pagpapanggap ko. Sa mata ng lahat ang saya-saya ko, pero deep inside ang lungkot-lungkot ko. Ang araw na yon, ang kasal namin, ang pagpasok ko sa buhay ng kalungkutan ko habang buhay. Sa bagay, hindi ako nag-iisa. Dalawa kami ni Bella. Yung ngiti sa mga labi ko, kasiyahang nakikita ng mga tao sa akin. Hindi yun para kay Liza. Noong araw ng kasal namin, si Bella ang nasa isip ko at hindi siya mawawala sa puso ko. Sa simula pa lang, alam na ni Liza kung sino talagang mahal ko. Wala akong anumang hinaing na narinig mula sa kanya. 5 buwan na ang tiyan niya nung pasakay na sana ako ng barko. Kaso hindi ako natuloy. Nabangga ang sinasakyan niyang tricycle at nakunan siya. Namatay ang anak namin na hindi pa isinisilang. Alam kong masakit yung nangyari, pero alam kong mas masakit yun kay Liza. Pagkalabing ng anak namin, pagdating namin ng bahay, kinausap niya ako. Malaya ka na, Richard. Pinalalaya na kita. Wala nang dahilan para magsama pa tayo bilang mag-asawa. Maghiwalay na tayo. Wala ka nang dahilan para magstay sa akin. Ngayong wala na yung anak natin, pwede mo na akong iwan. Okay na. Pwede na, hindi na kita pipigilan. Liza, mag-asawa tayo, hindi porke wala na yung anak natin. Magiging ganito na tayo, maghihiwalay na tayo. Kailan ba na dapat ganito? Seryosong tanong ko sa kanya. Yun na nga wala na yung anak natin. Wala ka ng responsibilidad sa akin. Kung hindi mo naman ako nabuntis, di mo naman talaga ako pakakasalan, di ba? Pumayag ka na, pinadadali ko ng sitwasyon mo. Para saan pa kung magsasama tayo? Alam naman nating dalawa na ni minsan hindi mo ako nagawang mahalin. Pinalalaya na kita hanggang kaya ko pang pakawalan ka. Ganun kasi kita kamahal. Puntahan mo na si Bella. Baka hindi pa huli sa inyo ang lahat. Sa huling pagkakaalam ko, hindi natuloy ang kasal niya. Sabi sa akin ni Liza. Ha? Ano bang sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Nasa barko pa lang daw kami noon, ay alam niyang hindi natuloy ang kasal ni Bella.
At hindi niya sinabi sa akin yun. Itinago niya sa akin ang katotohanan kasi mahal na daw niya ako noon. Kaya siya naging makasarili at sinadya niyang magpabuntis. Para hindi na ako makawala pa sa kanya. Ang una kong ginawa nang malaman kung hindi natuloy ang pagpapakasal ni Bella, pumunta ako sa bahay nila. Pero iba na yung nakatira sa bahay. Bago na ang nangungupahan doon. Hindi ko na alam kung saan sila lumipat. Sunod kong pinantuhan si Alicia sa school. Nagkausap kami at dun ko nalaman ang totoo. Hindi nga daw sumipot si Joseph sa kasal nila. Bakit daw huli ko nang nalaman? Umaten pa nga daw si Bella sa kasal namin ni Liza. At huli na raw ako kasi nasa States na daw si Bella. Sumama na kay Joseph. Richard, para ano pa sa'yo ang katotohanan ng hindi natuloy ang kasal ni Ate Bella? Kasal ka na. May mababago ba? Anong balak mo? Anong balak mo sa pinsan ko kung sakali gawing kabet? Mahal mo pero hindi mo siya pinaglaban. Hindi mo siya pinanindigan. Minahal mo lang siya sa salita, hindi sa gawa. Kasi kung totoo yung sinasabi mong mahal na mahal mo si Ate Bella, pinaglaban mo sana siya. Kasi paano nga ba? Mukhang huli ka na. At wala ka ng karapatang gawin yun. Ang sakit-sakit marinig yun mula kay Alicia. Noong mga sandaling yun, parang walang direksyon ang buhay ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang nawalan ako ng saysay na mabuhay. Narealize ko ang laki kong gago. Sabi ko nun kay Bella, duwag siya. Pero ang totoo, ako pala ang malaking duwag sa aming dalawa. Ano nga bang nagawa ko para patunayan sa kanya yung sinasabi kong pagmamahal? Wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Kung sana naging tibay niya ako sa paninindigang hindi natibag ng panindigan niya si Joseph, sana naging ganun din yung paninindigan ko na siya yung gusto kong makasama. Sana hindi ako nakontento sa kung ano yung mga sinasabi niya sa akin. Sana ang ginagawa ko noon ay yung kaya kong maigaran siya sa kanya na mas higit na kaya kong makapagbigay ng sobra sa kanya. Kaso naging marupok ako. Naging mahina ako. Nagpadala ako sa lungkot sa malayong lugar. Sana hindi ko siya sinukuan. Noong hindi sinasadyang napakinggan ko at pagsasalaysay ni Bella sa kwento niya, yung sinabi niya na kung totoo ko ba siyang minahal. Totoo kong minahal si Bella at never kong pinagluroan yung feelings niya. Ang malaking pagkukulang ko lang ay hindi ko nagawang maipaglaban at manindigan sa nararamdaman ko. Hindi ako naniniwalang baka sadyang ito ang kapalaran ko. Kapalaran natin. Na hindi talaga kami magkakatuluyan. Naniniwala akong tao ang gumagawa ng kanyang kapalaran. At ako ang gumawa ng kapalaran nating dalawa na hindi magkatuluyan. Punong-puno ako ng panghihinayang, pagsisisi hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko. At hanggang ngayon, maliman na mahalin ka pa. Pero ito na lang yung bumubuhay sa akin. Hindi man kita napanindigan at naipaglaban. Tutuparin ko pa rin sa iyo yung ipinangako ko sa iyo sa altar. Na hanggang sa kahuli-hulihan ng aking hininga, wala akong ibang iibigin ng tapat at wagas kundi ikaw lang. Wala akong balak na mag-move on at wala akong balak na kalimutan ka. Kasi sa ginagawa kong ito, dito ako totoong masaya. Ang mahalin ka sa malayo. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, masaya akong malaman na masaya ka na sa piling ni Joseph. Bella, you deserve to be happy. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Chard. At ito ang aking secret file.